Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo na sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay at narinig po natin kung papaanong ang ating Panginoon ay muling nagpakilala ng kaniyang sarili. Kung last week po narinig natin, sinabi sa atin, siya ang mabuting pastol. At ngayon po, sinasabi po sa ating ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Heso Kristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ano po ang ninanais sabihin sa atin ng atin pong mabuting balita? No? Na tayo bilang mga binyagan, bilang mga Kristiyano, ay dapat manatiling nakaugat sa Diyos. Kung ang isda po, pag tinanggal sa tubig, mamamatay. Kung ang isang halaman po na itinanim ninyo, binunot sa lupa, mamamatay. Tayo po kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagan, kapag hiwalay tayo sa Diyos, ano po kaya tayo? Naiisip niyo po ba ang inyo pong buhay? No? Kung tayo po ay hiwalay sa Diyos, hirap pong isipin sapagkat iyon ang pundasyon natin, sapagkat kay Kristo tayo nakaugat bilang mga Kristiyano. Ipinapakita po sa atin ng atin pong ebanghelyo na tayo dapat ay mayroong malalim na ugnayan sa Diyos upang ang atin pong buhay ay masabi po nating namunga ng lubusan. Sa paanong paraan po? Unang-una po sa paggawa po ng kabutihan sa atin pong kapwa. Doon masasalamin kung papaanong tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagan ay nakaugat sa Diyos. Yung pagpapalaganap ng kabutihan sa atin pong lipunan, sa atin pong komunidad, sa atin pong pamilya. At kapag po naipalaganap natin ang kabutihan, hindi po ba napaka-sarap sa pakiramdam? Hindi po ba we are identified as Christians? Dahil nakikita natin na yung kabutihan na ginawa natin ay yun din mismong kabutihan na ipinararanas sa atin ng Diyos. At sa atin pong unang pagbasa, nakita po natin kung papaanong ang mga apostol ay patuloy na nagpupunta sa iba't ibang lugar upang ipangalat ang mabuting balita, upang ibahagi sa ibang tao yung kanilang mga nasaksihan, yung kanilang mga nakita, yung kanilang karanasan sa Diyos. Dahil kung wala po silang karanasan sa Diyos, bakit sila magpapahayag? Bakit sila magpapagod? Bakit sila pupunta sa iba't ibang lugar para maipahayag ang salita ng Diyos kung hindi sila nakaugat kay Kristo? Ibig sabihin po, mayroong malalim na ugnayan ang Diyos, ang mga apostol. At mula po doon nakita natin na sa kanilang mga gawa na ipapahayag nila kung ano yung ninanais ng Diyos. At yun po ang sinasabi sa atin ng atin pong ikalawang pagbasa. Bago pa po magkaroon, ma-develop ang mga English sayings, na action speaks louder than words. Sa atin pong mabuting balita, ipinakita na sa atin kung papaanong ang paggawa natin bilang mga tao ay nakikita sa pamamagitan
no, ng pagmamahal na mayroon tayo. Dahil bumubukal yung pagmamahal na mayroon tayo, we are doing good things to other people. At yun, nagiging mabunga ang atin pong buhay bilang mga Kristiyano. Minsan po sa atin pong buhay, no, kapag ka nawawalay tayo sa Diyos, kapag ka inilalayo natin ang sarili natin sa Diyos, parang tayo yung sanga na tuyo, na ninanais na lamang na sunugin, na gawing pamparikit o kung ano paman. No? Pero hindi. Ang sabi sa atin, ang Ama ang nag-aalaga. At doon po nakita natin na sa atin pong buhay, mayroong kanya-kanyang ibinigay na karisma ang Diyos. Mayroong paglukob ng Espiritu Santo sa bawat isa pong naririto, sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang giftedness. In our pagiging tao, pare-pareho tayo ng level, pagiging tao. Pero meron tayo iba't ibang karisma na ipinagkakaloob ang Diyos. At yun ang pagiging sanga. Yun yung pagiging mabunga. No? Dahil yung ipinunlas sa atin ng Diyos, yung ibinigay sa atin ng Diyos, napalalago natin. Nararamdaman at nakikita natin na tayo ay nakaugnay sa Diyos sa pamamagitan po ng inyo pong buhay. At sa atin pong mga buhay, no? Nakikita po natin kung papaanong dapat bilang mga Kristiyano ay masalamin sa atin pong buhay si Kristo. Action speaks louder than words. Pero yung dalawa po na yon, nakita po natin yung katangian na iyon sa atin pong Panginoong Hesukristo mismo. Kung papaanong nire-reveal niya yung kanyang sarili sa atin, kung papaanong ninais niyang maligtas tayo, hindi po ba ginawa po niya ang lahat para sa atin? Yun po yung ipinagdiriwang natin. Yun po yung ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil hindi na tayo mananatili sa kamatayan, kung hindi mayroong buhay na walang hanggan. Dahil yon sa pagkakaugat po natin kay Kristo. Dahil yon sa pagiging Kristiyano natin. At sana po sa atin pong buhay, no, maging tagapagbahagi tayo, maging salamin tayo, no, ng buhay ng Diyos sa isa't isa. Maging tagapagbahagi tayo ng kabutihan sa isa't isa. Nang sa gayon po, no, whenever we see our brothers and sisters, sasabihin natin, Kristiyano to. Kapag ka mayroong kang nagawang mabuti, Kristiyano ito. Kapag ka mayroong kang ninais na kabutihan sa iyong kapwa, nagpapaka-Kristiyano tayo. At mula po doon, yayabong, no, mag-uumapaw ang bunga ng puno na itinanim sa atin ng Diyos. Nawa po sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, ipinunlas sa atin ng Diyos ang banal na Eukaristiya, ang Kaniyang salita. Nawa po sa atin pong gawa ay makita at masalamin sa atin pong buhay na ang Diyos, tayong lahat ay nakaugat, na sa Diyos tayo pong lahat ay inaalagaan, tayong lahat ay minamahal, pinahahalagahan ng atin pong Panginoon. Amen.